Pilipinas. Alam niyo ho, next week, Lunes ay bear month na. September na. So ibig sabihin, syempre, maraming blessings, maraming mga darating na mga biyaya, pero kasabay ng mga biyayang yan ay ang mga scammers, mga kasama. Naku, dapat ihanda natin ang ating mga sarili at ano mga dapat nating gawin kapag eto na ang mga nagpapanggap na mga tutulong daw sa inyo, mga nagpapanggap na ikaw ay pwedeng manalo or kung ano man, magulat na lang kayo, wala na, limas na ang account ninyo. So ating mga kapanayam, si Josel De Guzman, ang co-convener ng Scamwatch Pilipinas para pag-usapan ang, syempre, mga scams na siguradong uso na naman ngayong mga bear months. Sir Josel, welcome to the program. Magandang umaga. Magandang umaga. Salamat po sa pag-imbita sa akin. Hopefully makatulong po ang Scamwatch. Okay. As always naman yan, Sir Josel. So, Sir, syempre pag-usapan natin, ngayong parating na naman ang bear months, ang Christmas season, aasahan na naman natin ng mga scams na talagang magiging laganap. Ano ho ba mga dapat nating iwasan ngayong papasok ang Christmas season? Hindi, kasi nga, eto na, maaga nagsisimula sa atin yung Pasko, yung pag-celebrate at pag-guninat natin sa Kapaskuhan. At syempre, dahil nandyan na, maaga pa lang kasi ugali na natin mga Pilipino yung bumili ng mga regalo. So, at saka syempre yung Christmas bonus. So dahil may pagpasok ng bear, kasabay din dyan, nagsisimula na rin yung mga kawatan o yung mga scammers para linlangin yung mga kababayan natin. So nakaready na rin sila. Kung mapapansin nyo po, noong 2023, mga Q4 din, mataas yung text scam. Pag sinabi mong text scam, ito po yung mga unknown numbers, prepaid numbers sila. Tapos may link, iniimbita kayong bumili, mag-click ng link, diba, tinatakot kayo. Medyo, dahil marami pong nagawa yung mga law enforcement agencies natin, bumaba na po yan. Halos hindi na po natin makita. Ang ginawa naman last year, 2024, dahil matatalino na yung mga kababayan natin, pag nakita nilang prepaid number na hindi nila kilala at may link, hindi nila kiniklik. So ang ginawa nila, gumamit sila ng IMSI catcher. Yung IMSI catcher, ito po yung device na kung saan ginagaya niyo yung mga lehitimong kumpanya katulad ng mga telco, ng mga bangko, di po ba? Even mga government agencies. Kaya nandiyan yung mga rewards, di ba? Pag nagsabi na, yung rewards mo, mag-expire na. So, last year po yan. Nakatanggap ako niyan, Sir Josel. Meron daw ako 7,100 points sa rewards ng ganitong telco. Yeah. So yan po, umiikot po yan. Meron na rin pong naging breakthrough last year, yung PNP-ACG. Marami na rin pong mga nakumpiska, pati po yung Malaysian seller na supplier ng mga gamit na yan, kung paano na-hijack yun. So, nagawa na rin po ng paraan. Meron pa rin po ngayon, pero hindi na po kasing dati nung last year. Pero in-expect namin na dadami yan. Okay? Siyempre, dahil magpapasko na, nag-i-invest din sila. So kapag may mga na-receive po kayo, basta may link. Okay? Basta may link. Kahit galing sa telco nyo, whether Smart, Globe, sa bangko nyo, di ba, kung BPI man yan, Metrobank, or anong tawag dito, Botime. Pag may mga na-receive po kayong SMS at official, basta may link, huwag nyo pong i-click scam po yan. Okay? So yun yung unang-una. Yung pangalawa, dahil nga hindi na matalino yung mga kababayan natin at hindi na umuubra yung text scam, naku, nandito na naman ang call scam. Ang ginagawa naman ng mga call scam ngayon, ang tinatarget nila, yung mga may-ari ng credit card. Okay. Kasi malapit na yung Paskuhan, di ba? So gagamitin mo yung credit card mo. So ang i-offer nila sa'yo, kasi ginagawa to dati, kahit na hindi pa nung uso yung scam, kung mag-upgrade ka, may mga telemarketing kasi yung mga bangko, so tumatawag sila doon sa mga customer nila na gustong mag-upgrade. Ang problema, ginamit na ito ng mga scammers. So mag-o-offer sila sa iyo na, ma-upgrade natin ng kung 50,000 lang yung credit limit mo, gawin natin 100,000. Pero meron akong papadala sa yung SMS, kailangan mo mag-upgrade ng information, i-click mo yung link, and then ipapadala akong verification code. OTP. Ang hindi nyo nalalaman habang kausap kayo, yung mga hinihingi nilang impormasyon na yon, inahack na yung mga account nyo. So pag nagbigay kayo ng verification code, usually 4 to 6 digits yan, yan yung OTP. Kaya ang daming mga instances na mga kaso na na-encounter kami, kausap pa, nililimas na yung credit card.
O, yun ang masakit, sir. Sobra. Oo, nililiit. Parang kaya kailangan maging aktibo po tayo pag may mga tumawag na at nag-o-offer. Dapat kilala na po kayo. Pag hindi po kayo kakilala, kasi usually magtatanong yan ng mga informasyon eh. Pangalan mo, credit card number mo, di ba? Huwag niyo pong ibibigay. Okay. Okay? Kasi sila yung tumawag eh. So dapat kilala nila kayo, ibaba nyo na po. Huwag nyo na pong kausapin. Okay. So yun po yung babantayan natin. Yung mga iba po nananakot pa. Okay? Basta pag hindi save nyo po lahat ng mga numbers ng kapamilya nyo, kaibigan nyo, kaopisina nyo, para pag may tumawag na unknown prepaid number, hindi ba? Kung importante yan, magme-message naman yan eh. Okay? Magme-message yan ng marami at siya tatawag ulit. Pero kung let's say isang beses lang tumawag, scam po yun. Okay. Okay? So That's yun po yung babantayan natin. Sa social media naman at sa internet, naku, alam mo yung mga discounted na mga iPhone yan, maglalabas na sa September 9 yung Apple ng bagong iPhone. So, yes. marami pong maglalabas ang mga promo. Usually, ang ginagawa nila para hindi mahalata, ang binebenta nilang sale, yung mga lumang iPhone 16, iPhone 15, and then very much discounted. So pupunta kayo sa isang parang shopping website. Okay. Sa Facebook to, sa X, pati na rin sa anong tawag dito, yung sa Thread. So pag kinlik niyo yung link na yon, akala mo bumibili na kayo, hindi niyo alam, peking shopping website pala yun. So kailangan kung mag-shopping po tayo, gumamit po tayo ng app, mas secure po kasi yung app. Kasi hanggat hindi nyo natatanggap o kung hindi man maayos yan, hindi po ni ibibigay ng Shopee or Lazada yung bayad. Hindi po katulad dito. Kasi pagdating sa Facebook, lalo na sa marketplace, wag po tayong magtiwala. Okay. Kahit na may website na ang ganda-ganda yung design, di ba? Kasi titingnan mo, yung ginagawa ng kababayan natin, binibenta yung biro dyan, di ba? Binibenta daw yung kidney, 60,000 lang yung kidney. Yung bagong iPhone nasa 80,000 na. So uutang ka pa ng 20, di ba? So dapat po pag mga ganon, bumili po tayo ng mga gadget sa mga legitimate store kung gusto niyo talaga 'yon. Okay. Kung gusto niyo, okay din lang pumunta kayo ng Green Hills. At least makikita niyo yung device. Huwag po tayo magtiwala sa mga website. So dadami pa po 'yan. At saka yung mga iba po, yung mga investment scam para naman po sa mga OFW, alam po namin marami po kayong sobrang pera at gusto nyo pang i-invest yun. Pag meron pong lumapit sa inyo, ito mo yung tatandaan, 3 po lagi to, nag-offer ng gold, foreign exchange, at crypto. Naku, scam po yan. Okay. Huwag nyo na pong paniwalaan kagad. Lalo kahit nakakilala nyo pa, kasi kailangan yung maghanap ng mga investment license. Okay? So, ganun po. Usually, nasa 3 po yan. At syempre, darami rin po. In-expect po namin dadami yung mga deepfake, kung saan yung mga kaibigan natin sa media, celebrity, kung ano-ano yung mga ine-endorse ngayong Kapaskuhan. Okay. Sir Josel, meron ako na-encounter na basa ko, ito shinare lang ng kaibigan ko online, na parang yung nagko-clone ng phone, totoo ba ito? Yung tatawag, tapos unknown number, tapos pag natawagan at sinagot mo, ang tendency, para nako-clone niya yung phone mo to the extent na mahahack niya na yung mga accounts mo. Tama ba? Meron bang ganito? Hindi po na, ito po, nabasa ko rin po yan, i-address po namin yan. Yung sa tawag po, kaya po tumatawag yung mga scammers, 2 po yan, bine-verify nila kung active yung mobile number mo. Okay. Pag nag-hello-hello ka na. Sa Australia, may kaso, although wala pa rito, pag nag-hello-hello ka na, nire-record mo yung boses mo. Okay? Para gamitin sa AI, para tawagan yung mga kamag-anak, kaibigan mo, o utang, ganyan. Pero yung mahahack yung phone mo, via call, hindi pa po nangyayari yon. Paano po nangyayari at nakukuha po nila? Ang ginagawa po nila pag binerify, ibig sabihin na social engineer na po kayo. Anong ibig sabihin nun? Nakuha na po nila lahat ng mga information sa inyo. Di ba? So kapag nakuha na po yung mga information sa inyo, tinitingnan lang nila kung active yung numero. Pag nakita nila active yung numero, pupunta po sila sa mga telco nyo, gagamitin yung mga digital ID, lahat, at sasabihin kayo yon. At ang gagawin po nila, sasabihin nilang lost. So magre-request ng bagong SIM card. So kapag nag-request na po ng bagong SIM card, mawawalan na po kayo ng access sa OTP, sa lahat. I think ganun yung nabasa nyo eh. Tapos hindi na niya ma-receive. Kasi pag nakuha po yung access ng numero nyo, yung mga OTP, mapupunta po doon sa scammer. Okay. So ma-access nyo na lahat yung Facebook nyo, lahat. Kaya ang sinasabi po namin, wag lang po tayong mag-access sa OTP. Yung mga app po ngayon, yung mga banking app,
meron na po silang mga iba pang two-factor verification. Nandyan yung sa Union Bank, ang ginagamit niya, yung mismong app niya. Yung ibang bangko ginagamit yung biometrics, di ba? Bago mo ma-access yung transaction, either i-scan yung facial recognition or thumbprint yung ginagamit. I-activate po natin yung mga ganon. At para po maiwasan na natin yung mga ganito, you have to make sure po na laging active yung prepaid number niyo. Okay. At pag postpaid naman, usually mas mahirap po kasi yung postpaid, mas madali po pag prepaid. Okay. So dapat po ingatan po natin yung mga personal information po natin. Huwag po tayong basta-basta mag-share ng ID, birthday, mobile number, email addresses, kung saan nakalink yung digital banks nyo sa social media. Kasi yan po yung ginagamit ng mga kawatan para makapag-social engineering po. Okay. Sir, ito, may natanggap tayong message dito. Paano yung iba na wala naman daw natatanggap na OTP pero nahahack pa rin ang mga account nila? Ibig sabihin nun, ang tawag dito, kasi ang usong pag-hack dito, sinisimulan niya sa Facebook. Okay. So kapag nahack yung Facebook mo nang hindi mo namamalayan, sunod-sunod na yan kasi marami na siyang makukuha information, lalo na yung mga chat. And then after nun, makukuha na rin yung bank account mo. Usually, sir, kahit na hindi sila magbigay ng OTP, yung na-access nila, lalo na yung mga credit card, yun po yung pinakamadali. Or meron po silang app na na-install. Kasi dati, nung 2023, bago pa mauso yung online gambling, marami pong mga illegal gambling sites na may app. Na pag dinownload mo yung app, kumukonect ka agad sa mga bank account mo. Okay. Okay, so kaya po 23 yon ang unang tinanong doon, sinisisi nila yung e-wallet. And then nung nag-imbestiga, napatunayan na nag-install pala lahat yung 23 na yun ng isang gambling app. So pare-pareho. So may mga ganyang kaso po tayo. So ang nangyayari Sir Josel, nagli-link, hinahayaan din nila na mag-link dun sa bank account. Tama po ba? Oo, ang mangyayari po kasi dahil the mere fact po na at hindi po nila sinabing hindi po nila ginagamit. Pag na-link na po yan, kasi nag-install ka para pong malware yan eh. Ibig sabihin, lahat ng mga software mo, may access na sila. Yun ang masakit. So kaya po, magda-download lang po tayo ng mga app sa Google Play Store o kaya sa Apple App Store. Let's say, pag meron pong link at sabi mag-download po kayo ng app dito, wag po tayo doon kasi hindi po hinahayaan naman ng Google sa mga Android user at ng Apple na maglagay ng mga illegal gambling doon sa mga app stores nila. Okay. So, yun po yung nakakatakot kasi kaya minsan, di ba, nasisisi yung mga e-wallet. Pero kasi nandun din sa mga kababayan natin na nag-install sila. So, kapag nagsimula ka maglaro ka lang ng isa dyan, yari ka na eh. Kaya po, ganun po nakakatakot yung mga online gambling. At hindi lang po online gambling, yung mga iba pa pong app na mga shopping app na hindi nada-download doon sa mga ibang sa lehitimong app store. At the same time, lagi niyo pong i-update yung mga apps niyo. Okay. So at least once a month i-check niyo kasi kapag hindi po naka-update yan, yung lumang version po, yan po yung medyo nako-compromise eh. So kaya kailangan po laging may update din. So yan po yung mga basic cyber hygiene. Kasi tayo mga Pilipino, usually, nahayaan na lang natin basta umaandar, di ba? So, yung mga iba naman pong app, let's say katulad ng mga bangko natin dito, regular naman po, automatic update nila yun. Pero yung mga iba pong app, kailangan po natin i-update. Okay. So at least, yun talaga. Actually, yun nga ako every week talaga, sir, as much as possible, if there are apps ako na mga ginagamit, tinitignan ko talaga yan every week. Dahil especially pagpasok dito sa office, libre ang internet. So nakikiano na ako para ma-update yung mga apps. Diba? Yun ang So, syempre, ano po mensahe nyo sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na ngayon na magbe-bare months na at eto na, mukhang gagalaw na mga kawatan? Nako. Sir, yung lagi namin pinupush dito, yung apat na attitude, yung magdamot, wag po kayo mag-share ng personal information kahit kanino, kahit nakausap nyo na. Opo. Yung magdamot, mag-donate ng personal information, magduda, pag to be true yung offer, kahit na sabihin mo merong FOMO, yung fear of missing out, pagdudahan nyo pa rin, di ba yung kikita, lalo na sa investment, yung kikita yung pera mo ng times 500 in 2 weeks or in 1 month, wala pong ganon, okay? And then yung pinaka-favorite ko po, yung mang-snub, okay? Pag hindi nyo po kakilala, wag nyo nakausapin, tinuturo po sa atin sa labas,
pag hindi mo kakilala, huwag mong kausapin yung stranger. Pero tayo lahat, kinakausap natin sa mobile device natin, di ba? Opo. At yung pinakahuli, magsumbong po tayo sa 1326. Kailangan po ng law enforcement natin yung mga scam data. Dahil yung mga scam data po yan po yung ginagamit ng PAOK, ng NBI, ng PNP-ACG. Kaya po maraming nare-raid ng mga scam hubs. Halos last week meron lang, di po ba? So, umaandar naman po yung law enforcement natin. At the same time, meron din po tayong Facebook group na Scam Vault. Kasama po natin dito yung PNP-ACG at Gogolok. Doon po, kung hindi man po kayo biktima, may nakita kayong scam sa Facebook, screenshot nyo lang po and then sinasabi po natin yan para ma-block. So, maging ano po tayo, maging alisto. At yun po, pag hindi nyo po kakilala, huwag nyo pong kausapin. Okay. So Sir Josel, maraming salamat po sa oras na inilaan niyo po sa amin. Sana makatulong itong mga tips na ito para sa ating mga kababayan. And for sure, tayo po ay maghihintay kung ano ang mga susunod na mangyayari, especially ngayong darating na Kapaskuhan. Alam mo naman, ang mga kawatan, talagang game na game yan. Kaya ingat po tayo. Maglo-launch din po pala kami ng campaign. Ibabalik po natin, naging tradition na yung 12 Scams of Christmas. So around November, ilo-launch na po natin pagkatapos po ng undas. Okay. Para po magabayan lahat yung mga kababayan natin ng Kapaskuhan. Sir Josel, nandito lang din ho kami para tumulong na ito'y mapalaganap sa ating mga kababayan. So mabuhay po kayo, Sir Josel. Mabuhay ang Scam Watch Pilipinas. Maraming salamat po. Ayun po. Sir Josel de Guzman, co-convener